Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sino ang ating ipinakikilala? Sa harap ng mga tao, kanino ibinibigay ang pagdakila? Sa araw-araw nating mga gawa, sino ba ang nakikita? Ang ating bang mga pagkilos nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Bagamat hindi nagsasalita, ang kilos ng ating katawan ay may sinasabi. Bawat galaw ng ating mga kamay may ibinibigay na mensahe. Saan man ang ating pinupuntahan, sino man ang ating sinasamahan, lahat ng ito'y may ipinahihiwatig kung kanino natin ibinibigay ang ating pag-ibig. Sa madaling salita, kung ano ang ating katauhan, nakaayon sa kung sino ang ating pinagsisilbihan. Gayon din kung paano namumuhay, nagsasabi kung kanino ang ating buhay ay inilalagay. Sa salmong ating ipinagdiriwang, isang tao ang naglalayong ipakilala ang Panginoon hanggang sa wakas ng panahon. Nais niyang bawat saling lahi ay makaunawa at sumamba sa mailikha. Ito ang tanging adhikain, sa lahat ang Diyos ay mahalin. Mga anak at kaapu-apuhan niya, kalooban ng may kapal, ay naisa na niyang sundin. Ngunit nakakalungkot mang isipin, sa panahon natin, hindi ito nangyayari. Mas marami ang itinutulak ang mga anak sa makamundong pagpupunyagi. Hindi masama ang mag-aral mabuti. Hindi rin bawal ang umibig, pumasok sa mga relasyong minimithi. Lalong hindi pinipigilan maghanap buhay ng masidhi, para ang tahanan sa kasagana ay manatili. Ngunit sa lahat ng ito ay may kulang na bahagi. Nawawala sa tagpo ang tunay na dapat maghari. Nakalilimutan na isasantabi ang pangalan ng Panginoong napakabuti. Hindi na ipakikilala sa susunod na henerasyon. Unti-unti ang pananampalataya ay naiiwan ng panahon. Makabagong daigdig ay tanging nakatuon. Lumikha ng paraiso dito sa mundo, sa makalupang kaligayahan ay nagugumon. Ang panganib ay maaaring sumapit kung pananalig sa Diyos sa mga anak ay hindi maisasalin. Isang araw ang mga kabataan ay lalaki, haharap sa buhay at mga karanasang sawi. Kanilang mararanasan isang katotohanan, na ang buhay pala ay hindi sa mababangong bulaklak ang palagiang hihigaan. Maraming kabiguan, mga suliranin. Buhay pa man ang katawan, tila ba ay ikaw ay patay na rin. Saan sila kukuha ng lakas upang pag-asa'y hindi magwakas, kung mga magulang nila'y makasanlibutang daan ang binabagtas? Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kung sino man ang hindi kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, hindi rin kikilalanin sa harap ng Ama ko. Ibig ipakahulugan ng mga salitang ito, pagkatapos ng buhay, sa Diyos haharap lahat tayo. Hindi niya itatanong kung tayo ba ay nagtagumpay o nagkaroon ba ng prestigyosong hanap buhay. Mga anak na pag-aral ba sa tanyag na paaralan o nakapag-ipon ng malaking kayamanan? Isa lamang ang sa ati sasambitin. Nakilala mo ba ako? Naipakilala mo ba ako sa loob ng tahanan mo? Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.